Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Tata Steel Chess 2024 at nasa round number 5 na po tayo. So dito sa round number 5, ang napili po nating laro ay yung laban ni Women's World Champion Ju Wenjun versus Super Grandmaster Alireza Firouzja. So si Firouzja maganda po ang nilalaro. So before this round, currently tied for second si Firouzja. Si Ju Wenjun tied for last. So maganda, tingnan po natin ano pong nangyari sa laban nila. So ito po nag-start with D4. Take note pala, si Ju Wenjun ang white, si Firouzja po ang black. And si Firouzja nag-E6. So ito, opening niya kasi medyo hybrid po ang opening na pinipili ni Firouzja. Pwede yung against D4 and pwede yan against E4. So kadalasan kasi dyan, bago ka mag-E6, magna-Knight F6 ka muna para hindi na po makakapag E4. So pagka C4, saka lang mag-E6. Ayan. So ibalik natin. Itong si Firouzja, nag-E6 kagad, inviting si Women's World Champion na Ju Wenjun mag-E4 para matranspose sa French. At yan po ang nangyari. So pagka D5, capture, Knight F3, Bishop D6, and then pagka C4, Knight F6. At ngayon po ang ginamit na linya ni Ju Wenjun ay yung very aggressive na C5. Ayan, kasi kung ibabalik natin, ang main line po dito, normal development lang. So Knight C3, castling, and then kakapture dito, tas Knight BD7, tas babawiin po yan pa ganyan. Yan po ang main line ng French defense exchange variation. Kaso, medyo aggressive ang pinili ni Ju Wenjun, nag C5 eh. At yan pong C5 na yan, alam ko medyo pangit yan. So, pagka C5, Bishop E7, Bishop D3, ang ginawa po ni Firouzja is nag-castling. So, sa pagkakaalam ko, ang gagawin dapat dito para hindi po maipit yung itim, kailangan na yan basagin. Magbi-B6 na yan para mabasag na kagad yung pawn structure dito. Pag halimbawa, ayaw niya magpabasag, so B4, may A5 kasi dyan. Sasabayan na po yan. Tapos pagka A3, of course, ma-open yung rook, hindi na po mababawi. So, mababasag ang pawn structure dapat. Kaso, hindi ko alam bakit hindi yan tinira eh. So, sa pagkakaalam ko, laban po ito ni World Champion Magnus Carlsen kay Super Grandmaster Ino Sadoran ng Pilipinas, way back sa isang Olympiad game. Kung saan nakatabla yung Super Grandmaster ng Pinas na si Ino Sadora kay Magnus Carlsen sa Olympiad. Ayan. Kaso hindi binasag eh. Hindi nagpaipit ng konti dito si Firouzja. So, nag-castling, Bishop G4, H3, Bishop H5, and then pagka Bishop E3, ay makikita po natin hindi talaga binabasag ni Firouzja. Siguro gusto niya ng medyo kakaiba na laro or medyo magulo. Nag-Knight C6. So parang nagiging backward pawns yung mga pawn dito. Kasi kung ibabalik natin, mas maganda yan kung either naka B6 yan or naka C6. So ito, nag-Knight C6 para may pressure sa D4. So, nag-Knight BD2 lang. Rook E8. Bishop B5 para pin. Knight E4. And then, pa Queen A4. Capture. Bishop G5. So, makikita po natin, nagkapalitan ng pyesa. So, palit. And then, Rook AE1. Nagkaubusan ng pyesa dito. Kung saan, nauwi sa isang endgame na merong bishop ang itim, merong knight ang puti. Pero take note, itong bishop na ito wala pong maatake, Kasi almost lahat ng pawn nasa puti, tapos yung pawns po ng itim basag-basag. So kailangan mag-ingat ni Firouzja dito, kung hindi mapapasok siya sa isang endgame na medyo tagilid. Ayan, so pagka F takes E3, nag Queen E8 para depensa and counter attack. So Rook E1, F5, Queen A6. Ayan, pressure ng konti dito sa queen side.
And then pagka F4, Queen F1. So depensa lang muna. Take note pala, hindi po pwedeng kainin. Of course, kasi mabibitin ang rook sa E1. So nag Queen F1, kumapture, and then Queen D3. Once again, hindi pwedeng capturein dahil bitin ng Queen. So itong pawn sa E3 ay babaksak na po. So dito, kailangan maging precise ni Firouzja kung hindi tatagilid. Kasi pag ito po napunta sa endgame, once again, makikita nyo itong bishop na ito, wala pong makakapture yan na pawn, no? Parang nakaiwas lahat yung mga pawns ng white. So dito, kailangan mag Queen B8. Ayan, kakapturein itong pawn sa gilid para at least magkaroon ng counterplay. Ayan, so dito, pakita ko lang ang linya ng engine. So, rook takes E3, Queen takes B2, Rook E5, and then pagka Bishop G6, Queen E3, Queen takes A2, and then Rook E7. So ito po inayawan ni Firouzja. Siguro nakakatakot yung mga counterplay, parang mamamati na. Pero ang sabi po ng engine, actually King H8 lang. Walang gagawin yung Queen E5 kasi merong Rook G8. Ayan, so ibalik po natin. Kaso makikita natin si Firouzja parang wala po sa kondisyon, no? So nag E2, double question mark, blunder ang binigay. Kasi merong G4, and then pagka Bishop G6, Queen takes E2. Mauuwi sa isang endgame, so mapapalit po ang Queen, and itong Bishop, kahit iikot-ikot nyo po yan, wala pong makakapture yan. Itong Knight, ang dalin ng target niya, yung C6 pawn, na very weak yung mga pawn sa queen side. Ayan, so nag Knight F3 dito. X-spam binigay, no? Pero si Firouzja nag Queen F7. So double question mark. So back to back na dalawang question mark ang binigay ng Stockfish sa mga tira ni Firouzja kasi mauuwi po doon sa endgame. So nag Knight G5 under attack. Sa isang endgame na yung bishop ay wala pong makakapture. So napakahirap kasi kahit anong ikot mo sa bishop na ito, wala po yang tatamaan. Itong knight na ito, pag yan nakaikot papuntang E5, sa pull kagad yung pawn at makakapture na. So parang wala sa kondisyon si Firouzja ngayon. Kasi kung ibabalik po natin, take note nyo po yung oras. Ang napakahaba pa naman ho ng oras ni Firouzja. Kaso, ayun, nabla-blunder Ang haba pa ng oras niya, puro blunder ang binitawan. So napunta tayo sa isang endgame na tagilid. And ayun na nga ang nangyari. So pagka Knight E5, 1 pawn down. And of course, pagka nagbigay ka ng pawn sa mga grandmasters, kahit pasabihin mo yan ay isang 2,500 lamang, ikaw 2,700, mahirap na po laruin yan. So dito tingnan natin kung madidepensa ni Firouzja. So nag A5, Knight takes C6, so 1 pawn down. Tapos itong bishop wala pang matarget, so napakahirap ng posisyon. A4, Rook E3, Rook A6, Knight B4, Rook G6, and G3. Ayan ang sinasabi ko. Pagka nilagay yung ng white ang mga pawn niya sa itim, wala na pong makakapture itong bishop. So pagka H5, Rook A3, King F8, King F2, Rook F6 check, King E2, Rook G6, and ngayon nag H4. So lahat po ng pawns nalagay na sa itim. Kahit question mark yan, parang sa tingin ng tao, okay po yan. Kasi wala nang makapture yung bishop, so wala na siyang matarget. At yan po ang napakahirap sa chess kapag wala ka ng target na pyesa, wala ka ng planong maganda, definitely mauuwi po sa mga blunder ang ititira mo. Kasi ang mangyayari dyan kay Firouzja, iikot-ikot niya na lang yung pyesa niya, no? Wala na siya matamaan. Mahirap po mag-chess kapag ganun. Ayan, so King E8, Rook E3, King D7, and then A3. So nakikita ko dito magandang plano is Knight A2 and then Knight C3, tatamaan lahat ng mga pyesa ng black. So Rook E6, King D2, Rook F6, King E2, Rook F8,
and ngayon nag B3. So mapapansin nyo po, kung ibabalik lang natin, bakit si Ju Wenjun, isang world champion, tumira ng ganito, ng King D2, tas bumalik. Kasi nga po, ang itim wala na pong pwedeng gawin, and yan po ay isang technique ng mga super grandmasters. Kapag wala naman pwedeng gawin yung kalaban mo, antay-antay ka lang muna. Para po si Magnus Carlsen yan eh. Tapos eventually, kasi hindi naman engine ang kalaban mo, hindi naman stockfish, eventually magkakamali at magkakamali po yan. Kahit sinong super grandmaster pa yan, hindi pwedeng hindi magkamali kapag lalo na kapag walang plano yung itim. Ayan. So dito nag-rook F8, B3, AB3, kumapture. So may pass po na dito sa gilid. Bishop G2, ayan na. Unang senyalis na, no? Question mark. Wala nakakaalam bakit po question mark yan. Ang bigayin lang ng engine is Rook A8. Ayan, para hindi po makapush ang pass pawn. Ayan, so Bishop G2. Kawawa yung Bishop, wala matarget. So Rook E3, Bishop E4, bumalik. And ngayon, ito na yung malakas na idea with Knight A2, Rook B8, and Knight C3. So under fire ang Bishop. Nag-Rook B2, excuse me, Rook B2 check, King E1, Rook B3 para hindi makapture dahil nakapin. So King F2 lang, Bishop H1, Knight D1. Of course, hindi po pwedeng capturein. Kung hindi, mapupunta sa endgame. Yung Bishop, walang gagawin forever. So, umatras with Rook B8. Rook E5, ayan na, nakapasok na yung Rook. May target na dito, no? G6, Rook E1, Bishop E4, and ngayon pagka Knight C3, Rook F8, King G1, and ito na po yung fatal mistake. Rook F3 si Firouzja. Ayan, so yan na ang fatal mistake. Pagkatira niyan, talo na po kagad. Kasi ang dapat niyang gagawin, ang last chance is King C6. So magsasacrifice pa ng isang pawn para ma-activate yung king. Ayan. So pag kain, ma-activate yung king, magkakaroon ng kahit papano counterplay. So mabubuhay ang mga pyesa ng itim. Kaso syempre, hindi naman po persado kainin yan. Pwede lang mag-Rook E3. Ganun pa rin ang kalagayan. Yung Bishop, wala pong gagawin. Hanggang eventually, magkakamali at magkakamali ka na lang. Dahil mahirap ang posisyon mo. So dito nagkamali na po, nag-Rook F3. Sinimplihan lang, kinapture. So pagka-capture, D takes E4, King G2, good move. So depensa lang muna sa pawn. Rook A3, and then pagka-Rook takes E4, Rook D3. Makikita nyo ho, ang galing talaga rin ni Ju Wenjun no? So King F2, waiting game lang muna. And then pagka C6, ng King G2. So parang ang nangyari na sugswang si Firouzja kapag inatake ang pawn, yung king naman ang papasok. Kapag ang kinut off ay yung king, yung rook naman ang papasok. So ito naman ang gagawa ng kababalaghan. Ayan. So dito po, nag-Rook D1, King F3, ay nakapasok na yung king. So Rook F1, King E3, Rook F7, Rook F4, and then pagka Rook G7, King D3, so active na yung king. King E6, Rook F8, Rook A7, King E4, and then pagka Rook A1, Rook D8. Dito po nag-resign na si Firouzja kasi unstoppable na yung threat na Rook D6, tapos makakain na po yung mga pawns ng black. So ito ang isang very instructive endgame na binitawan ni woman world champion Ju Wenjun, kung saan parang nag-aantay-antay lang siya, no? Pero ganun po talaga ang technique. Antay-antay mo lang, eventually, dahil hindi naman po yan stockfish, hindi naman sila engine, magkakamali at magkakamali din yung kalaban. Lalo na po kapag walang play ang itim.
No, yung kalaban nyo, pagka walang counterplay, walang magandang plano, pwede nyo pong gawin yung ganyang technique, yung mga antay-antay lang ng konti, tas hanggang magkamali ang kalaban. So, ayan na po ang ating game for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po. Ipapakita ko lang ang ating current standings. So, current standings, si Anish Giri with 4 points. And marami pong 3 out of 5 na humahabol. Si Pragi, Abdusatorov, and si Firouzja. So, na medyo nadapa si Firouzja, no? Dahil tinalo ni Juwen Jun with 2 points. So, medyo ilalim. So, si World Champion Ding Liren with 2.5. Nakaabang lang yan. Titignan po natin kung makakahabol pa or hindi na. So, yan na po ang ating game for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye.